welcome back again to another vlog, and I'll be doing the Q&A vlog kasi this will be my life update. No, I've been missing in action for the past year. Recent upload ko na lang is yung vlog namin ni Single. So I hope you watched it and I hope you liked it. And sana napasubscribe kayo after watching the video. It's already December 25, so Merry Christmas everyone! Merry Christmas sa inyong mga nanonood, and to my new subscribers, Merry Christmas sa inyo! Thank you so much! I started my first vlog 2017, and syempre nobody ako no. Trip ko lang talaga to upload kasi I feel fulfilled whenever I create my own content. I decided to do a Q&A vlog for you to know me more. And of course, para mas ma-interact ko din kayo. Ngayon, nandito kami, no, sa Silang, Cavite. We checked in sa isang Airbnb. Thank you sa kapatid ko for arranging this kasi sobrang busy na din for the holidays. Kaya hindi namin super naasikaso. Dito kami ngayon sa... Kalimutan ko. Ano nga name nito? Okay, wala pa lang. Kumusta kayo guys? So far, kumusta ang Pasko nyo? Comment down below. Kumusta ang Christmas nyo? Ano mga ginawa nyo? What are you looking forward to 2024? Sanders Munting Balay. Yan, si Sanders Munting Balay. It's a native house inspired Airbnb habang may pumupukpok sa kapitbahay kasi very open tong space na to. Alright, simulan na natin ang question and answer vlog. Magsisimula muna ako sa mga nagtanong sa TikTok. No, so nasa 18 to 20 yung nag-comment ng tanong nila sa story ko sa TikTok. First question. This is Jolina from Jolina Frigil. What made you happy today? No? What made me happy today is celebrating Christmas with my family. Nakalabas din kami, no, for after a long time. At the same time, we are blessed to experience this kasi hindi naman lahat nakakapag-staycation. So doon pa lang sobrang happy ko na. And I think happy ako then today kasi napapaisip ako sa mga blessings na dumating sa akin this December. So thank you so much Lord and happy birthday kay Jesus. No, Merry Christmas to everyone. Next question. Ito, actually guys, 80% ng questions nyo about sa amin ni Single. So, second natin yun. Anong nasa isip mo nung umikot o nakita mo na si Single? So, I think nag-refer, wala siyang username, heart lang yung kanyang pangalan dito. I think nag-refer siya kung doon sa especially for you, no? So, nung umikot ako, syempre, surprise. Ay, ito pala si Single kasi nakita ko na yung humor niya. I mean, na-feel ko na yung humor niya, yung boses niya. Pero, binivisualize ko, ano nga ba itsura niya? So, nung umikot na, surprised ako. At the same time, napangiti ako, to be honest. Kita naman yun on live TV, no? Or kung napanood yung full episode. Kasi, hindi ko expect na short hair siya. Tapos, may braces din. So, I was amazed. How did you end up with your course? First choice mo po ba talaga yun or na? Or no, sabi niya. So, my course, guys, is BA Communication sa FU Manila. It was not my first choice. Kung pipili ako ng course, yun yung huli. Why? Kasi I'm an introvert. At the same time, ayokong humaharap sa maraming tao. Hirap ako makipag-usap noon sa mga iba't ibang klase ng tao. And being a communication student, yun ang gagawin. Doon iikot yung mundo ko for 4 years. So, paano ako napunta doon? I did not pass my dream course, no? And dream school, UST. I wanted to be a doctor. Ang tinake kong course for USTED is MedTech and Biology. But di ako pumasa. And hindi din ako na shortlist. So, na-hurt yung ego ko noon. And that time, ilang weeks na lang, 3 weeks na lang, magkapasok ka na for first year college. Wala pa akong university. So, it was a last choice in a way na kailangan ko mag-take ng isang exam sa FEU. And ang naisip ko na lang doon is yung course din ng parents ko, which is Mass Comm. But I have no regrets at all. Kasi kung hindi ako nag-comm, hindi ako magiging ganito. Hindi ako magiging confident at the same time. Baka kulong pa rin ako sa bahay and ang dami ko pa rin opportunities na hindi grinab kasi nahihiya ako. Next question. Kung papapiliin ka, pamilya or girlfriend, I think obvious yung sagot ko dito as a family-oriented person, pamilya. No? Kasi before ka naman magka-jowa, magka-girlfriend, kung wala pa naman sa isip mo yung kasal, pamilya muna talaga. Kasi time is running, kailangan masulit natin lahat ng oras na meron tayo sa mga loved ones natin. Kailan po kayo nagpalagay ng brace? Sa neck? Hindi, joke lang. Nagpalagay ako ng brace. Actually, 2016 pa lang to 2018. Saktong 2 years kasi like ako nagpapa-adjust
on time, nag-braces na ako. Ang pinaka-concern ng ngipin ko kasi is sungke. And may kita nyo din sa previous vlogs ko, may vlog talaga ako about it. Pero wag nyo na panoorin kasi sobrang totoy ko dun and ang payat ko. Anyway, binalik ko lang siya sa this year, August. Kasi gumagalaw ulit yung ngipin ko. And ang greatest insecurity ko kasi talaga ay ngipin ko or ngiti ko. Kung mapapansin nyo, hindi ako sobrang palangiting tao, no? Resting poker face talaga ako, even in person. So, dagdag pa natin, malabo yung mata ko, kaya mukhang suplado. But, mabait po ako, guys, no? Approachable po ako. As a successful financial advisor, so, sa mga hindi nakakalam, I'm a Sun Life financial advisor and field manager. What advice can you give to every aspirant out there who have a lot of what-ifs and self-doubts? So, this is from Frenzy. Thank you for that wonderful question. Ako, when I started with Sun Life, I was really insecure and scared kasi as an introvert, paano ako magkakaroon ng clients? Paano ako magbibenta ng life insurance na maraming Pinoy naman ang hindi pa very aware at saradong isip. Yun ang harsh reality. But at the end of the day, what's good about being a financial advisor ay yung maraming trainings at kapag naging part ka talaga ng solid na team, magiging solid na financial advisor ka. I think bakit din ako tumagal or ba't ko siya na-pursue is I work on my confidence and self-esteem para pag umarap ako sa clients ko, mas mapakita ko yung sarili ko, no? Na hindi ako nagbebenta lang. Na I wanted to let them feel na concern ako sa kanila. At the same time, bukod sa magiging client kita, magiging kaibigan din kita. So far, nag-work siya kasi as of now, in my almost 2 years as a Sun Lifer, almost 100 naman na din yung clients ko. And yung mga clients ko ng cold market or strangers, naging friends ko na rin. What's the most valuable lesson you've learned in the past year? Most valuable lesson siguro sa akin is, you can only give too much. Huwag kang magbigay ng sobra. No, bigay mo lang yung tama lang, yung hindi maubos yung sarili mo. For a very long time, I am really selfless. And siguro this year, 2023, it was challenging for me in a way na bigay ako na bigay, pero naubos na ako. I think that's it for our TikTok. Try ko na nalakasan yung boses ko. No? So, isipin na lang guys yung hangin na naririnig nyo. Wala kasi akong pang-console ng mga noise. Move na tayo with Facebook question. Wait lang. May nagbo-vlog. May delivery yan. Anyway, going back, no? Yung pag-join nyo sa Showtime, alam ba ng family nyo or nalaman ng after? Personally, it was my choice na family ko lang makakaalam. Kasi pag nalaman ng buong angkan at friends ko din, at mga nakakilala sa akin, ay mailang ako knowing na may mga nanonood na nakakilala sa akin. Siyempre, authentic naman akong tao. Yung pinakita ko sa Showtime, ganun din ako makipag-usap talaga with the people around me. So, sobrang gulat na lang lahat na, shock si John. Nasa TV, kilala nila akong very tahimik, reserved yung energy. So, it was really a surprise to them. At the same time, sabog po ang notifications ko. Maraming salamat sa mga sumuporta at na-appreciate yung episode namin. So, episode 2 dapat kami yung pilot episode. But due to schedule and commitment, kailangan i-feel muna yung pilot. Pero, super appreciate that we somehow set a standard doon sa segment. So, comment nyo din kung ano yung thoughts nyo sa episode namin. Appreciate namin yan ni na Kirsten, ni na Single, and the other searchies. And thank you guys. Salamat kasi sobrang, hindi naman super na bago yung buhay, but it gave me the motivation to ignite my fire na ang saya pala sa feeling makapag-inspire ng mga tao. First impression mo kay Ate Single, sabi ko to sa live din namin sa TikTok lagi na kalog. Tapos, feel ko malalim siyang tao. Despite the surface na funny siya, nung hiling na mag-joke, nung hiling na is, malalim din siyang person. Bukod sa, siyempre sa looks, meron talaga siya. Sobrang glowing ni Single, no? Parang wala siyang pores. Grabe ka na, Single. Next, what's more important? Forgiveness or acceptance? For me, acceptance. Kasi once you start accepting the things that happen to you, once you start acknowledging and accepting yung feelings na nararamdaman mo or emotions, it will help you forgive people. It will help you forgive yourself as well. Kasi kapag nag-forgive ka lang, parang, okay, papatawarin kita. Pero yung totoo, natanggap mo na ba yung nangyari sa'yo? No? So for me, it's more important to accept reality. Kasi once you accept reality, feel ko mas mataas din yung magiging
control mo. Magiging desisyon mo sa sarili mo at sa mga gusto mong mangyari sa paligid mo. What are your top 3 love language, no? So, syempre naman lang yung love languages. I'll go with the answer na lang na, ano ba yung top love language ko? When it comes to giving, ma-affirm talaga ako, words of affirmation. Receiving ko din, gusto ko din ng affirmation. So, uhaw po tayo sa validation, guys. Kung sa tingin mo, kung niligawan mo si single, may pag-asa ka. I think, oo. Wow. Anyway, single, ano na? Sagutin mo na lang yung tanong. But, I think, yes. Kasi sa wavelength namin, feel ko naman may chance. Pero we are not rushing things. No, ayoko na out of pressure, out of the expectations ng mga Sejanatics or people na nakapanood sa amin ay umasa na ang lahat. No, hindi ganun nag-work yun. At the end of the day, no, this is not a TV show. It's reality. And andun pa rin siya sa process of healing. Ako naman, andun ako sa process na I still have a lot of things to do. Sabi ni Doblados Main, mag-artista ka ba? No, before I wanted to, but now, I still want, well, joke lang. But if given the chance, why not? Pero if not, for me, no, happy na ako with content creation and masaya din ako bilang isang financial advisor and film manager. From YVIC, Retoke po ba ilong mo, Kuya John? Tingin nyo guys, comment down below. Kasi hindi po. Ano, alam yan ng nanay at tatay ko. Kausapin nyo pa sila dyan. Go. Joke lang. Hindi po guys. Natural to. Since birth, no? And siguro mahilig lang ako mangulangot. Hindi, joke lang. Mahilig ako mag-ganon before nung bata ako and growing up. So, I think na-enhance siya naturally. And tanong din yan ng sambayanan kung rito okay kasi nga daw matangos. But siguro blessed lang din na nabigyan ako ng ganitong opportunity na magkaroon ng ganitong ilong. From Sin Lee, mabait ka ba in person or you're just pretending? In person guys, tahimik ako, introvert ako, awkward akong tao. And hindi ko masasabi kung mabait ako kasi different perception naman ng mga tao kung ano yung mabait sa hindi. Pero I believe, mabuti naman akong tao. And I think I treat everyone with respect, no? Regardless kung anong class or anong type of person din siya. Wag mo lang akong bastusin, no? That's more than enough for me. From JM Balmaceda, what's the best compliment you've ever received? Favorite compliment ko guys, pag sinabihan mabango ako. Nang bango mo, anong perfume mo? Ang bango mo naman. So, sobrang nakakilig. I think yun, or pag sinasabing mabuti akong tao or humble akong tao. Kasi, bakit siya yung best compliment for me? It reflects my parents, it reflects my family values. So, ibig sabihin, mabuti ako, mabuti din yung parents ko. Ang dami actually Facebook questions din. From Stephanie, wala ka na bang feeling sa ex mo? Guys, wala na. No, as in, we're good friends. Kung may feelings ako sa kanya, yun ay feelings of friendship, no, na lifetime to pay. Joke lang. Yun, I think, wala naman na talaga. Kasi, in the first place, hindi ko gagawin yun, especially for you, ng Showtime. Or recreate vlog namin if I'm gonna feel something romantic. Kasi magiging awkward. And, baka mailang lang din ako to shoot those opportunities. Keep moving forward lang. So, sa mga tao na rooting for sa amin ni Kirsten, no, pwede nyo kami i-root together, pero bilang friends lang. Walang comeback, walang mali siya yun. Move naman tayo sa Instagram para hindi na super haba ng video na to. Yan, daming rumors na kumakalat na scripted daw, yung especially for you. Totoo po ba? Sasagutin na natin. Ang totoo niyan guys, hindi scripted. No? Alam yan ni Kirsten, alam naming lahat yan na everything was natural. I think, kaya lang din siya nagmumukhang scripted. Depende kung meron pa talagang agenda, ibang agenda yung mga sumasali din. May mga decision ba na sumali? Kasi syempre may briefing yun, may limitations yun. And sa episode namin, all is well, everything is authentic. Kung ano yung sinabi namin ni Kirsten, yun yung past namin. And kung ano din yung message namin sa isa't isa, hindi kami nag-rehearse doon. Genuinely, ako wala akong any script na binasa doon. Yung lumabas sa mga bibig namin, from the heart. Kaya nga naiyak din ako kasi shock, sobrang genuine ng pagkakasabi ni Kirsten. And for a long time, hindi ko narinig yun sa kanya. And from Mark Joseph Halili, Sir John, ano pong religion mo? I am a Roman Catholic. Kamusta kayo ngayon ni single? We're good friends ni single, no? As in, very vibes and wavelength kami. And ngayong Christmas, pagpunta silang LU, hindi ko lang sure, hindi pa sila nag-chat kung nandun na sila. So, ingat ka dyan.
and enjoy LU. So guys, sa mga nasa LU ngayon, magpa-picture na po kayo kay Single. From Diana Kiensley, what makes good and goodbye? Very deep naman, no? Very podcast na to. But anyway, to answer your question, no, nagiging good lang ang goodbye kapag is for the betterment of each other. Or kaya ka nag-goodbye dun sa tao kasi gusto mong mapabuti siya, gusto mong masumaya siya. Kasi minsan, kapag mag-partner na kayo, di ba, hindi na natin nabibigay yung happiness na deserve niya. So, you let go. No, may mga tao nagre-rebut na ko, kung mahal mo, ba't mo iiwan, ba't mo i-let go? But, hindi nyo kasi maintindihan yun unless na dun kayo sa situation. What makes good and goodbye is kapag nakita mo nag-flourish siya, nag-succeed pa siya nung hindi na kayo or lumayo ka na. _Jenny, hello Kuya John, how do you celebrate small and big wins sa life? Ako, I usually treat myself, no, mas kumakain ako. Hindi ako maluhong tao. At the same time, how do I celebrate? I celebrate with my family. Kung may extra funds ako, nilibre ko sila ng dinner. Or kung anong trip nila, nanglilibre din ako ng friends, no. More than I treat myself, I think I treat other people. Mahilig ako mag-mall mag-isa, no, manood ng sine mag-isa. So, yun yung mga escape ko din once I celebrate something. What's your pet peeve? This is a question from Cassie, no, on Instagram. My pet peeve is cat. Joke lang. Pet peeve ko is sinisigawan or, alam mo yun, pinapahiya ako in public. Sobrang tumataas yung dugo ko sa ganun, no. So, feel ko kasi hindi siya makatao and ayoko yung napapahiya ako, basically. Kasi nga, introvert ako, tapos papahiyain mo ko na parang ang ingay ko sa'yo or parang ang laki ng mga ginagawa kong action towards you. Kailan ang next date, no? So guys, babalik na po sa campus si Single by 28. So probably January na ako din. Sobrang hectic. Nasa CDO and Bukidnon kami ng 26 to 30. So bukas na yung flight namin. Ngayon naman nasa Tagaytay. I mean silang Cavite kami na malapit sa Tagaytay. So I'm really enjoying the moment with my family kasi laban na ulit ako with my work next year. And may mga nilalaban pa ako for the remaining days of 2023. So, we cannot really commit na magkita pa kami this year. Probably, January na. What is your biggest insecurities, Kuya Jan? No? So, biggest insecurity sa physical ngipin talaga. Kaya, kung makikita nyo, no, and concern nyo din bakit ganito magsalita. Of course, naka-braces kasi ako. And medyo hassle talaga siya. With my personality naman, or character, insecure ako more sa confidence ko pa with other people. Yung extrovert side ko, gusto ko pa siya sana lumabas na hindi ako nailang, hindi ko naiisip kung anong iniisip sa akin ng taong kausap ko. Handa ka na po bang sumubok ulit sa relationship? Oo naman, it's been 4 years na single ako. Within that 4 years, syempre may mga tinry tayo na to mingle or to talk to, no, yung mga ka-talking stage, but it didn't work. But kung tatanungin mo ako kung ready ba ako for a relationship, of course I am. It's just that I'm not prioritizing it na, ay gusto ko na magjowa, hanap na ako, or laban ko na to kasi nandito na. No, so hindi ako ganun. I take things slow and naturally. So how many siblings do you have and what are their names? So tawagin natin sila. Candidate number 1, joke lang. So meron akong 3 kapatid. Ako yung panganay, I'm 24. Yung sumunod sa akin, si Jel, is 21 years old. Yung sumunod naman si Gab ay 18 years old. Then yung bunso, si Jeric, 16 years old. So sana tama yung age, no? So ganun din ba kayo? Yung parang hindi mo alam yung age ng pamilya mo. Yung mga nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Next, nagtanong yung nanay ko, no? From IG pa, ina-expect ko sa Facebook magtatanong, kanino ka nagmana ng kapugian at pagiging pasaway mo? Sa'yo po. So, sa'yo mommy, no, and daddy, shoutout sa inyo for watching this vlog. Very biased ang question. So, syempre it runs in the blood, guys. Anyway, next, question by Sir Mainder. What is success for you? Success for me, wow. Success for me is being contented and fulfilled in everything that you do. That affects financial, mentally, okay ka, stable ka, emotionally, you're also well, no, and physically, naalagaan mo yung sarili mo, napapamper mo yung sarili mo. So, I think, when you finally have that abundance within yourself, that is success for me. Hindi ko i-base yung success sa mayaman lang, hindi ko i-base yung success sa mga asong tahol ng tahol ngayon. Sana naririnig nyo pa ako. Ayun lang. From It's Me Shane. Are you happy and contented? Yes, I am. So far, I am happy, no?
happy ako in sa mga all aspects of my life. And contented ako. Pero I think by 2024, I want more para sa sarili ko, more financial. No, baka naman. So that's it, no? Sorry guys, parang nag-iba ba yung vibes or super hangin na, no? Sana hindi kayo nababother sa sound. But anyway, I hope sa mga na-answer ko lahat ng questions nyo. Lahat ng nagtanong, kilala nyo naman yung sarili nyo on Facebook, Instagram, and TikTok. Maraming salamat for supporting me in this vlog. And I hope sana na-catch up din tayo, no? Pinagkabisihan ko talaga yung full-time ko as a songwriter for the past 2 years. By February 2024, 2 years na ako na advisor and manager. So, ikaw, if you want to join my team as well, be part of something new, be part of my unit, PM mo lang ako on my social media or you can comment down. So, lahat ng inquiries nyo about it, pwede naman. And pwede nyo rin ako usapin with life and love advices. Wow. So yun lang guys, I hope na-enjoy niyo yung vlog na kahit daldal lang ng daldal dito, no, hindi tayo nagmukbang. I think I'm gonna end the vlog already. Maingay na yung paligid, mahangin na, padilim na, ang dami ng aso. But thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Until the next vlog, bye-bye!